pinaparanas ng patuloy sa atin ng Panginoon ang kanyang presensya. Patuloy po natin i-declare ang ating paniniwala sa ating Panginoon. I-declare po natin kung paano po tayo pinanapalan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Buong kadalakan po natin i-declare, God favors me today. 1, 2, 3, go! God favors me today. God honors me today. I am a success today. I am very special to the Lord. I am being filled with His fullness. God is doing exceedingly abundantly above all I can ever ask or think. His mighty power is taking over me. I have His favor with God, with man, and all circumstances. In Jesus Christ's powerful name, Amen. Hallelujah. Salamat Panginoon dahil sa umaga pa lang na ito, Panginoon. Sa oras pa lang na ito, Lord God, alam po namin na nasa amin ka, Panginoon. Kasama ka namin, Lord. Hallelujah, nasa amin kang kalagitnaan. Ang iyong mga anghel ay nakikigalak, Panginoon, Lord God, sa amin, Panginoon. Salamat sa oras na ito na patuloy po namin mararanasan ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. At makikita po namin, Lord God, ang ganda ng iyong mukha, Panginoon, at ng iyong kaluwalhatian, O Diyos. O napakabuti mo, Panginoon. Harapat-dapat ka, Lord God, sa aming mga awitin pagsanto, O Diyos. Sapagkat ikaw ang aming liwanag, Panginoon. Ikaw ang aming lakas, Panginoon. You're welcome, Holy Spirit. Espiritu Banal, kailangan ko ang iyong pagsama at kapangyarihan. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo ako ay lalako. Espiritu Banal, kailangan ko ang iyong pagsama at kapangyarihan. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo ako ay lalako. Ngayon'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo ang aking puso ko'y magtinasig, di maipagkukumpara ang buhay na mas ganda. Sinasapat, minamahal kita. Espiritu Banal, kailangan ko iyong pagsama, ang iyong pagsama at kapangyarihan. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo ako ay lalako. Ngayon'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin
gabay sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong mga salita, Lord God, ang aming pag-asa. Ang iyong mga salita, Panginoon, Lord God, ang patnubay po namin, Panginoon, sa landas na aming daraanan. Ang iyong mga salita, Panginoon, Lord God, ay tunay na maaasahan, Panginoon. Dahil kapag sinabi mo, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, Lord God, ang mangyayari ang mga bagay na ito. Salamat, Lord, dahil kapag sinabi mo, hindi mo kami iiwan o pababayaan man, Panginoon, Lord God, mangyayari ang mga pangako ito. Sapagkat sa iyo, O Diyos, at sa iyong mga salita, kailan may hindi kami mabibigo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi kami matatakot, dahil alam po namin, Lord, na dumaan man kami sa apoy, dumaan man kami sa anumang tubig, Panginoon, hindi kami masusunog o malilunod, Panginoon, dahil kasama ka po namin sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Magliwanag ka, maghari ka sa aming mga buhay. Mangyari ang iyong kalooban para sa amin, Panginoon. At maging kagalakan namin ang pagsunod sa mga salita mo, nang sa gayon mangyari ang mga bagay na ipinangako mo, Panginoon. Sa'yo umaasa
bagay na ipinangako mo, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord God, sa galak, Panginoon. Salamat sa muling pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming liwanag at taklaw, Panginoon, Lord God, sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon, Panginoon. Salamat sa oras mo ito. Patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang kadakilaan, Panginoon, ang kaluwalhatian, kapangyarihan, Panginoon, Lord God. At lahat ng kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Patuloy kang maitaas, patuloy kang maghari, at patuloy kang magliwanag sa buhay ng bawat isa na narito. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat ay nagsabi ng Praise God! Isang pinagpalang umaga po sa ating pong lahat. So sige, patayin mo ulit ang katabi mo ng isang pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, blessed morning po sa ating pong lahat. And praise God, we are here po para po sama-samang magpuri po sa ating pong Panginoon. Of course, sama-sama pong marinig ang kanyang pong salita. So sino excited na nagpunta kahit malamig at masarap matulog? Talaga po, gumising ng maaga pa na lang po pumarito po sa simbahan po ng Diyos. And I believe tayo pong lahat ay excited na excited. Kahit napakasarap matulog, di ba po mga kapatid? Pero nandito po tayo, hiningi po tayo ng Diyos at tayo po ay bumangon ng may kagalakan para makarating po dito sa simbahan po niya. Kaya ngayon, yan. Sino nagsasabing pinagpala siya ng Diyos? Lahat tayo pinagpala, amen? So dahil lahat po tayo pinagpala, so ipapatawa mo naman kung paano ka pinagpala ng Diyos. Kung saan kang aspeto pinagpala ng Diyos. Sino bang nais magpatotoo? Meron po bang nais i-testify kung gaano kabuti si Lord? So anyone na nais pang mag-testify? Yan, sino po ang nais magpatotoo? Mga kapatid, anyone po? Minsan ako dahilan taon na ayaw ko mag-MC minsan kasi sabi ko isa yun na marababawin ko may patotoo kakabutihan ni Lord. Sige, sino po ang gusto? Huwag ako nag-bawin talaga mga kapatid, bahala ka. Sa ipinip namin na po ito nakakaranas kakabutihan po ni Lord. So kaya kahit sino ang matawag ko sa inyo, merong ipapatotoo. So ngayon, kung ayaw nyo man sa gusto. Sige po, para sige po, para ipatotoo ang kabutihan po ni Lord. Even though to be po yan nag-volunteer to testify the witness of God, I will call him. Oh, ibig sabihin lalaki siya. So kaya para po pala ang goodness ni Lord, requested by Sister Camila Joy. Sige po, to testify the goodness of God in his life, tinatawagan ko po si Brother JC. Para po ipatotoo ang kabutihan ni Lord sa kanya po ang buhay. Praise God. Praise. Good morning po sa amin. Morning. Gusto ko lang pong mag-testify sa ginib ko ni Lord sa buhay ko. Pupunan ko po sa silingan po ninyo ako na kaparayusan na ninyo na buo po akong perfecto. Gusto ko lang i-share na bago ko i-testify sa goodness na ginibuhan ako ninyo, please always check our hearts. Kung karapat-dapat ba kitang makatanggap ka blessing na iti-testify na kayo. So, gusto ko magpatotoo ka
Tapos pinag-pray ko na manibagong client. Tinao ni Lord. Tinao na niya sa hapon. Tapos kasakto, nasa unang client ko, punta ka na ako pigpagi mo. Nato kaya unang client ko, no work, no pay ako sa to. Sabi ko, Lord, taon ako tinanggal mo, di ka na ako. Ibig sabihin, babalyuan mo, naniniwala ako kanina. I believe po, specific prayer, get specific answer. Tunay na paabuti ni Lord, di talaga yung kaniyang pagpasubok. January pa sana. December, nagda-doubt na ako uusag at client na tinakoniyakan ako. Tapos, no work, no pay pa. Sabi ko, Lord, paano kung hindi makatapang sa pag-expand ka kingdom? Para ka na kung diripali sa pa. Nagkakara-pray ako na, Lord, paano ko makakatapang? Paano ko makakapag-ministry, makakapag-disciple? Uda ako Arab gali, uda ako ministry. Sinabi ko, kinabisara ko si Lord, Lord, pag uda mangyari ka na ako, 6 months, may trabaho na sana ako sa atin. Kinunong gusto kong trabaho. Pero pwede ninyo, January pa sana. January 1, nagbuo. 4 a.m. magkuhan ako nag-chat na premium clients na nagustuhan sa gibo. Pinag-hired niya ako. Gusto niya sa entrepreneurs sa US, pinakasikat na entrepreneur. Masasabi kong premium clients siya fix salary ko kanya. Tapos, ako gibuhon sa uda, fix pa nang gada makatatanggap ko. Then nguwan, ko sa daldo lang, ako interview na akala ko, ay nag-chatay akala ko sa WhatsApp, akala ko, di na ako kuha. Parang, buka ko sa akong, video editor niya. Nag-text niya akala ko, Hi John, good morning, how are you? So parang, sabi ko, unutin Lord, parang nag-doubt na ako sa sabi ko parang something na di ko gusto din ko text niya. Kadalasan na magte-text ka na akong client, pag hired na ako, specific tools nila na hired. So ato pa lang, pinakudusan ako. Are you available for a call ngayon? Sabi ko, yes of course, sabi ko what time? Tapos sinabi niya ka mo, anong kaning oras niya, if you're available. Tapos, ato pala, nag-set na niya sa mga kaibuhan ko. Di ko ina-expect na ako sa mga hired niya, sabi niya, ako yung in-interview na mas ibang mga araw ko man, ibang video editors na nag-apply kanya. Di ko isipin mas professional pa sila kala ko. Pero pwede ninyo, favor ni Lord, pero bulan pa sana ako sa video editing. Isip ko kada ko kompetensya na mas magaganting. Pero pag si Lord talaga, pag inasa mo, pag pinag-pray mo talaga iya, tapos uday ka, malinig ang puso mo, pure talaga, na nagpipray ka kanya, tapos easy niya na ginigib mo best mo. And easy niya na kanya ka nag-aasa uday pa. Nasabi sa Proverbs 3:5-6, mo na yan, do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Kaya, namumuya ko tinao ni Lord, so, another premium clients na mas mataas sa di karong client ko. Grabe pinagpapasalamat ko kanya, di ko isip, kadakol pa niya, kung ano pa plano niya sa buhay ko. January pa sana. Di ko isip mga sumusunod na bulan, kinuno pa niya gigibuhon sa buhay ko. Basta gibuhon na lang, magtiwala lang kanya, and amo yan, magsunod kung ano prompting ni Holy Spirit sa buhay ka. And amo yan, sa buhay na patotoo, ako po, usad ako sa buhay na patotoo na asarita ni Lord, asarita ni amang Diyos na katunay, nakamatuhod. Akay puwan ka lang mag-believe kita, lakaran ta iya. Kung uda action, faith without action is dead. So kay puwan, lakaran ta iya, kung ano man pinapag-ipo na to, then, a blessing, sumusunod na sana. Matthew 6:33 nga seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ang walang puwan to. Salamat po. Praise God, diba? Kasi hindi siya volunteer na tumayo. Sabi niya, grabe ang ipapasalamat ko. Diba?
Kaya I believe po mga kapatid, kahit hindi kayo tawagin, meron at meron po kayong ipapatotoo dahil tunay po na mabuti ang Diyos sa bawat buhay po ng bawat isa po sa atin. So kaya praise God sa buhay ni Brother JC. Talagang nararanasan niya po ang grabing provision, favor po na galing po sa Lord because he always seek God. Amen. And sabi nga talaga, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat po ng pangangailangan natin isusunod ng Lord once na iuna natin siya sa ating buhay. So kaya ngayon, unahin din po natin siya sa oras pong ito sa pamamagitan po ng pagbabalik po ng ating po mga tithes and offering. And tinatawagan ko na po si Sister Sophia Tabagan for the exhortation of tithes and offering. Amen. Praise God. Yan. So, kahit hindi tawagin, maraming ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? And one of the ways to thank God is to give our tithes and offering. Sabi nga niya po sa Awit chapter 16 verse 2. Sabi po sa Adi, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Amen po ba? We are nothing without God. Apart from God, we are nothing. Sabi nga ni sa John chapter 15:5. And ang mga niyahan, ano man na ako kita, it's not us. It's not, bukaan ka na to. Amen. Bukaan ka na to. Kay Lordahan ngamin galin. And karapat dapat si Lord sa ngamin na pagpapasalamat. And karapat dapat si Lord sa ngamin na pagbabalik ka ng mga pasasalamat na. Amen po ba? Yan, kaya naman sa umagang ito at sa napakaagang umagang ito, para gustang handugan si Lord ka ngamin ng pagpapasalamat po. Pagpapasalamat na. Tayo po tayong lahat at ilagay po natin sa ating tithes and offering box ang ating tithes and offerings. Let's go mga kapatid! Sa iyong Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Dahil sa tingin mo kay hinaan, walang imposible sa iyong Diyos. Bless the Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to. Salamat, Lord, God, sa buhay na to, Panginoon. Thank you, Lord, for bringing us this far, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat hininga, sa bawat lakas, Panginoon. Salamat po, Lord God, at meron po kami, Lord God, iniinom, kinakain. Maraming salamat, Lord God, sa aming, sapagkat meron po kami, Lord God, na naisusuot, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sapagkat marami kang ginagawang magandang bagay sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord God, for all the challenges, Panginoon. For we know all things work together for good, Panginoon, sa mga anak mong ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay na tapat ka, Panginoon, sa iyong mga salita at maaasahan ang iyong mga gawa, Panginoon. Kami nga po, Lord God, ay patuloy na umaasa sa iyo, Panginoon, sapagkat wala po, Lord God, na magandang patutunguhan ang buhay kung wala po kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, thank you, Lord, sa patuloy na paglalagay sa amin, Lord God, sa tamang daan, Panginoon. At ang mga tithes and offering na to, Panginoon, ay maging masabyong handog sa iyo, Lord God. Ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay maging masabyong handog sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, patuloy sa araw-araw ng aming mga buhay, ay magkaroon, Lord God, ng buhay, Panginoon, na nagde-decide to really please you, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. And maraming salamat, Panginoon, for we can do all things through Christ who gives us strength, Panginoon. Maraming salamat po. Bless these children of yours, Panginoon, the sons and daughters of yours, Panginoon, Lord God. Abutin mo ang anuman po, Lord God, na pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. May it be sa financial, material, Panginoon, sa intellectual, Panginoon,
sa spiritual na pangangailangan, Panginoon, sa physical needs, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. At patuloy, Lord God, na Ikaw ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Lord God, and we know, Panginoon, if you direct our path straight, Panginoon, papupunta po kami, Lord God, sa success and prosperous life, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, for we know that your plans for us is always good, pleasing, and perfect, Panginoon. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Natingin na po tayo mga kayo para i-welcome si Lord. Ang kanyang mensahe at ang lingkod na gagamitin niya sa umagang ito, Pastor Arthur Hernandez. Praise God. Ready na kayo? Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, mapalad ka. Mapalad ka. Kasi nasa Panginoon ka. Mapalad ka rin. Mapalad ka rin. Kabilang ka sa church na to. Kabilang ka sa church na to. Ang simbahan ng mga Magaganda at boging anak ng Diyos na mayayaman. Praise God. Let's pray. Father, in the name of Jesus, once again, nag-approach po kami sa throne mo with confidence, though we are trembling, because we know na tanggap mo kami, mahal mo kami, tinuri mo kami mga anak mo dahil nanampalataya kami sa iyong anak na si Jesus. At patuloy na nananalig sa iyong masaganang biyaya at masaganang katapatan. Salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin. Pinagtipon mo kami sa lugar na ito, Lord, upang makinig sa iyo. Let us have a heart like the heart of Mary, na hindi lamang po siya busy sa paglilingkod sa iyo, kundi nakikinig muna po siya before po siya gumawa. So give us a listening ear. Marinig namin ang sinasabi ng Espiritu Santo. May apply namin ito sa aming mga buhay. At sa iyong grasya, tuloy-tuloy po ang aming magiging pagpunta. Salamat at nasa amin ang kagalakan mo, Panginoon. Because you have declared that this year is a year of your delight for us. Yes. Natutuwa ka na makita kami umuunlad, Yes. sumasagana, may kapayapaan at kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Once again, Holy Spirit, I acknowledge your presence and your ministry. Inaamin ko po, apart from you, we can do nothing. But you have teach us and anointed our lips, anointed our right to word in the heart. Thank you so much. Glory and honor and advance in Jesus Christ's name. Palakpakan ulit. Pakalitan po ang microphone at take your seats. Please. Praise the Lord. Sabihin mo, praise God. Praise God. Naantok po ba kayo? Hindi po. Malamig ang panahon. Tipid tayo sa kuryente. Kahit hindi mag-aircon. Praise God. Sa Prayer Mountain ay tinuruan ako ng Panginoon at in-affirm na yung pinapagawa niya na po sa akin. At patuloy po tayong tinuturuan ng Panginoon. And dahil ito po ay due season natin, gaya ko po nang na-share ko po doon sa Prayer for Triwell. It's our due season. Panahon na po natin para maranasan po ang pagsama ng Panginoon. At isa sa mga palatandaan, madalas ng pagsama ng Panginoon. We experience progress. Hindi po nawawala po ang pagsubok. Pero sisiguraduhin ang Panginoon na tuloy-tuloy po ang ating pagpapaganda. Because God is a God of prosperity. Although marami po ang galit sa prosperity gospel. Kasi marami naman po talaga mga pagkakamali sa prosperity gospel. Pero the truth remains that the Lord delights in the prosperity of His people.
Amen? So, kaya po ang pag-aaralan po natin po ngayon ay ang mga tinuro ng Panginoon kay Joseph the Dreamer na mga principles kung paano tayo po ay magiging ready lagi all the time. Sabihin mo sa katabi mo, dapat ready ka all the time. Kasi ang problema ng marami, hindi po kakulangan. Ang talagang problema po ng marami, kakulangan sa paghahanda. Hindi kakulangan per se. Ang kakulangan po ay manifestation na lamang po na hindi ka po nag-ready. Diyan pa po ba kayo? So, makikita po natin si Joseph the Dreamer, hindi po niya pinatigil yung tagputo. Tingnan nga po natin muna sa Genesis chapter 14. Praise God. Verses 33 to 36. 33 to 36. Sabi po ni Joseph, ang background po nito, si Pero ay nanaginip ng 2 beses. Alam natin ang kwento. At si Joseph po na nakakulong ay tinawag para interpret ang dreams. Matapos po niya ma-interpret yung dreams na meron pong 7 taong kasaganaan at nakaambang 7 taong tagputo, ay nag-advise or nagbigay po ng counsel itong si Joseph kung ano po ang dapat pong gawin. Dahil ipre-prophesy na po or predict na po ang mangyayari po sa future. There will be 7 years of plenty. But it will be followed by 7 years of famine. Tagtuyot. Ano po? Taggutom. Kaya, ang advice po ni Joseph ito, sabi niya sa Genesis chapter 41 verse 33, ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino. Sabihin mo matalino. So yan dapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Be wise as serpent. Be harmless as dove. Ang mabuti po'y pumili kayo ng mga taong matalino at may kakayahan upang siya'y mamahala sa Ehipto. Next verse. Maglagay kayo sa buong bansa ng tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. And the next verse. Lahat ng inaning butil sa panahong yon ay dapat tipunin, ikamalik sa mga lungsod, pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. And the last verse, verse 36. Ang may ipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagputo na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Sabihin mo, preparation. So the title of God's message for today is Prepared, Not Surprised. Prepared, not surprised. Handa, hindi nabigla. So lahat po ng ginagawa po natin, this does not only apply to financial matters, but also to every aspect of our lives. Kailangan po ready ka. Sa pag-aasawa, kailangan bago ka mag-asawa, ready ka. Ihanda mo muna ang iyong bukid bago ka magtayo ng bahay. Ang sabi po ng kawikaan. Amen? And there is a season for every activity under heaven. Alam po natin po na may panahon po ng pagsilang, may panahon po ng kamatayan, may panahon po ng tagsagana, at may panahon din po na tayo po ay kapos. Or sila na hindi naghanda. Yun po ay nararanasan po ng mundo. Ang panahon po ay meron pong tinatawag na tag-ulan at meron pong tag-araw. Kaya po kadalasan po sa kasal, hindi po lahat, hindi karamihan sa kasal, ay ginagawa po during summer seasons. Bakit?
Kasi po pag summer, marami pong harvest. At saka po maganda ang panahon. Hindi ulanin. Hindi kagaya ko nung ikasal, may bagyo. kasi nga, magtagulan. Namanawaan niyo po. Sabihin mo sa katabi mo, season lang yan. Amen? So, ang problema po talaga ng marami, hindi kakulangan ng kita, kundi kakulangan sa pagkakataon. If you are not ready, you will be surprised with many things in life. So, nawain po natin, si Joseph po, hindi po niya pinatigil po ang taggutom. Pero dahil sila po ay handa, sila po ay nagtagumpay. Hindi lamang po sila nag-survive, kundi sila po ay nag-thrive. Do you know the difference between survival and thriving? Kasi kung survival, at least nakakaraos ka po. Pero pag ready ka po, hindi ka lang po makakaraos, kundi ikaw po ay nakangiti, may kapayapaan, at nagiging pagpapala pa sa iba pag ikaw po ay ready. But if you are not ready, mamang problema ka po talaga. You will be agitated, restless. Ang hirap po ng buhay po na hindi mo alam kung ano po ang gagawin dahil na-surprise ka. Sino po dito ang laging gusto niya meron siyang kapayapaan? Amen. And kahit ano po ang mangyari. Amen? Because we have our Lord. We have peace. Even po. Sabihin mo lang sa tabi mo, napakabuti ng Diyos. So ang Diyos po, hindi po siya against sa prosperity. Hindi po siya laban sa kasaganaan. Alam po natin, 3 John verse 2. Ang sabi po doon, I pray above all things that you may prosper. Amen? And be healthy. Gusto ni Lord, ikaw po ay masagana. Ikaw po ay malusog as thy soul prosper. So nakita po natin po yung susi po. Ang prosperity po natin in all aspects of life is in accordance or connected to the progress of our soul. Ano nga po uli yung soul? Our mind, our emotion, and our capacity to make decisions in life. So ang tanong, pag dumating pa yung quote-unquote taggutom sa buhay, ready ka ba? Sabi mo nga sa tabi mo, ready ka na, ready ka na. Ready na, ready na? Praise God. So ngayon po, pakinggan po natin po sa biyaya ng Panginoon ang 10 bagay o 10 prinsipyo na nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Joseph the Dreamer na workable pa rin po hanggang po. These are timeless principles. Alam mo po, pag nagbasa ka po ng Bible, ang Bible po timeless. Timeless principles in life. Yun po bang kahit anong panahon ang mangyari, kahit dumating pa po ang 26th century, ay applicable pa rin po ito kung mga prinsipyo po. Amen? Number 1, understand the seasons of life. Unawain mo po ang mga kapanahunan. Amen? Sinabi po doon po sa binasa po natin kanina sa Genesis chapter 41, 29 to 30, yung sabi po doon, 7 years of great abundance followed by 7 years of famine. Ulitin ko po ulit, merong season of plenty and meron pong season of challenges. Ang pagkakamali ng marami, akala nila habang buhay, plenty season. So makinig, lalong-lalo na po sa may mga trabaho na po dyan. May mga hanap buhay na po dyan. Hindi po lahat po ng panahon masagana. Hindi po lahat po ng panahon ang business po ay okay.
Sabi po ng mga taga Nueva Ecija, may parahon po ng taggawat. Pag August na po, nangangapa na sila. Bakit? During those season, wala pong ani. At yun po yung panahon na malapit na ang tag-ani. Kaya lahat po ng kanila pong savings, kung meron man, halos ubos na. Kaya kadalasan po sa kakaawa po yung mga kapatid. Nandun po kami, hindi ko alam kung ano pang situations po kayo. Kakaawa po yung mga magsasaka. Bakit po? Wala po silang magawa dahil wala na silang makain, kundi mangutang. Sabihin mo, ang utang ay dahilan ng pagkaalipin. Ay, ang dahilan, ang nangyayari po doon, praise God, at naway, huwag na nating gawin. Kaya po natin ito hindi pinag-aaralan. Mangungutang po sila doon po sa mga mayayaman na bumibili ng palay. At dahil sila po ay may utang, didiktahan po sila ng presyo ng palay. Kahit po ang presyo, halimbawa po ay 20, pag sinabing king sila, wala akong magagawa. Bakit? May utang pa. So, the borrower is a slave to the lender. Tandaan mo po yan. Ang mangungutang ay alipin ng nagpautang. Ang masakit pagka minsan namumura ka pa. Dahil ikaw nga po ay may utang. Pag hindi ka po nakabayad, yari ka. Sabi ko ng mga nakasali ko na. So kaya po, iwasan na po natin ang pagkakamali na sa panahon po ng kasaganaan, para ka po one day millionaire. Nandiyan pa po ba kayo? Ang wisdom na binigay ng Panginoon kay Joseph, pwede na kayo dito. He anticipated the change. Kaya, huwag ubusin ang kinikita dahil okay naman ngayon. Prepare habang may trabaho, may lakas, at mayroong opportunity. Tandaan po natin, pagdating ng araw, ano po, mga kabataan, pag hindi ka po nag-aaral, darating ang araw, ayaw mo sa gusto, mag-aasawa ka. Kung gusto mo magkaroon ng pamilya. Sa mga may pamilya na, huwag kang pakarelax. Dahil pag nagpakasal na po, ang kasunod po niya, magkakaroon na ng anak. Hello? Anticipate the changes. Pag may anak ka na po, may pakakainin ka na. At huwag puro Jollibee at saka McDonald's. Dahil, yun po, masama po yung tinitreat mo once in a while ang iyong sarili at ang iyong family. Pero tandaan mo po, pag may anak, magpapaaral. At habang tumatagal, sa elementary, okay pa yan. Pag nag-high school yan at nag-college, kumanda ka sa matinding gastusin. Na marami po akong alam, mga professional, ang kanila pong ATM ay nakasanla. Nakakaawa, 200 pesos na lang ang pinagtsatsagaan, nasukli. Ako po'y awang-awa po sa mga ganun. Laki ng sweldo, pero sa panahon ng kinsinas at katapusan, sinusuklian na lang ng 200 pesos. Paano mo babudgetin mo? Hello? Bakit po? Nauna na po kasi yung luko. Wala pong paghahanda. So, hindi po lahat ng panahon masagana. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa panahon ng kasaganaan, magtabi ka. Amen? Isa. Tingnan nga po natin doon sa Kawikaan chapter 6. Uli. Verse 6. Praise the Lord. Tingnan mo ang langgam, ikaw na taong ubod tamad. So yung tinutukoy na tamad dito, tamad isinasabuhay ang salita ng Diyos. Amen. Masipag naman siya, kaya lang hindi niya ina-apply yung salita ng Diyos. Yung mga principles, timeless principles ng Kingdom of God. Huwag po ubos biyaya. Hindi porke masagana ka ngayon, puro kalobo. Hello? Sabi nga po nung nabasa ko po, huwag kanyang
Kung gusto mo niya magkarelo, huwag kang bibili ng mga luxury watches. Kasi, kahit ang relo mo po ay, ano yung pinakamatinding brand? Rolex. Parehas lang naman yung oras na binibigay ng Rolex at saka ng Casio. Tama? Binili mo ng 200,000, saka yung binili ng 200 pesos. Parehas naman yung oras na binibigay. Hello? Tama? Nalawa niyo po, just buy what is quality, pero not necessarily luxury. Ano, balansehin po natin. Ano po? Balansehin natin. Sino po dito ang gusto niya, hindi siya kinakabahan sa panahon ng challenge? Be ready. Understand the seasons of life. Amen? May panahon po ng kasaganaan at may panahon din po na matumal, sabi ng mga negosyante. Amen? Kaya sabi po dito, tingnan mo ang langgam, ikaw na taong ubod tamad, pamumuhay niya'y masdan mo, nang ikaw ay mamuhay. So ano daw po yung ginagawa ng langgam? Next verse, kapatid. Kahit sila'y walang pinuno sa kanila'y nag-uutos. Sa iba pong translation, there is no supervisor. So, hindi mo kailangan ng supervisor. Ang nagsusupervise actually sa iyo, Holy Spirit. Na sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Wala pong district supervisor. Ano daw ang ginagawa? Verse 9. Nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. So ano po itong tag-araw? Tag-araw is split the season. So ano daw pong ginagawa po niya? Nag-iimbak. Hello? Ano po yung nag-iimbak? Hindi nagsisavings. Amen. Kailangan iniipon. Bakit? Panahon kasi ng anihan. So hindi all the time, o hindi po the whole year ay anihan. Tama? Sa mga nagsasaka dyan, whether ikaw po ay nasa livestock o kaya po nasa agriculture mismo, pagtatanim, alam mo po na may panahon po ng pag-feeds. Ano ba kayo? Puro gastos siya. Hello? Habang lumalaki yung baboy na inaalaga ni Brother Kiyo at saka ni Brother Kevin, mas lalo lumalaki ang gastos. Habang lumalaki, ano? So pag malapit na po yung anihan, mas marami po ang gastos. Kaya dapat ready ka. Huwag mong gagayahin yung ginagawa ng ibang magsasaka. Na kung kailan malapit na yung ani, wala na silang panggastos. Nabibitin. Kaya napipilitang mangutang. Kasi masasayang yung harvest. Pag hindi mo po tuloy-tuloy na tinustusan. Amen? Kaya sa panahon ng anihan, nag-i-impact sila. Kaya po nauso ang bodega. Naimbento ang bodega. Dahil hindi lahat ng inani kakainin. Kaya naimbento po ang bangko para kahit natutulog lang yung pera mo doon, at least ready ka sa panahon na kailangan mo. Sabi ng mga Tagalog, pag may isinuksok, may manduroko. May madudukot. Amen! So sabihin mo nga sa katabi, matalino pa lang langgam. O kailangan, mas matalino ang tao kaysa sa langgam. Amen? Praise God. Ang langgam, malingat ka lang ha. Yung sinaing mo, nilalanggam na eh. Diba? Kaya, prepare habang may trabaho, may lakas, at may opportunity. Why? Because there is a season for everything. And a time for every activity under heaven. Sabi po ni King Solomon. Number 2. Ready na po kayo? Para sa number 2. The rule of the fifth. Ayan. Sa Tagalog na yun, Brother Kevin. Ang patakaran ng ikalimang bahagi. Ayan. Batas ng ikalimang bahagi. 20%. Sabi po ni Joseph sa verse 34 na Genesis 41, let them collect 1/5 of the harvest. So yung principle, 20% of gross income must be saved. Hindi po tira-tira. Hindi pag may sobra. Hello?
Ang equation po kasi nung iba, ang sabi po nung iba, income minus expenses equals savings. No, that's wrong. Kasi kadalasan po, wala pong natitira pag inuna mo po ang expenses. At ang expenses po, walang katapusan niya. Pag hindi ka po nagtabi ng 20% ng kita mo, delikado ka pagdating ng panahon. So meron po tinatawag po ng principle of the fifth. Ang tama pong equation is income minus savings equals expenses. Kung ano po yung matira matapos na ito, unahin mo po ang savings. Hello? Of course, as Christians, inuuna po na talaga po natin yung tithes and offering. And then, ang tinuro sa akin ng Panginoon after tithes and offering, savings. Diyan pa po ba kayo? May natututunan po ba kayo? So these are practical tips or practical principles that are still applicable even in the 21st century or 26th century. Praise the Lord. Tandaan po, hindi po tira-tira. Top priority po ito. Bago ka gumastos kahit piso, itabi mo ang 20%. If you want to be sure of your future, and the future of your next generation, tandaan po natin, ano? Si Joseph po, 20% ipinatabi niya, ipinabodega niya. Bakit? Ang planning po dapat pang matagalan. Hello? Huwag kang mabubuhay sa kasalukuyan lang. May future po tayo pinaghahandaan. Nandiyan pa po ba kayo? Bingawalis ka kami mo. Napakapalad mo. At nandito ka ngayon. Kaya sorry na lang po doon sa mga hindi naka-attend. Sabi ko sa inyo eh. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos. So kung kaya ng Panginoon na palaguin ang 80%, bakit ka madidistract sa 20%? Naniniwala po ba kayo na yung 80% na hawak mo, matapos mong tanggalin po yung savings na 20%, kaya pa rin palaguin ng Panginoon? Alam niyo sa karanasan ko, iniiwas ako ng Panginoon sa mga walang kabuluhang gastusin pag inuna ko ang Panginoon. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? So kaya po kailangan po na ayusin. Sabihin mo nga sa katabi mo, ayusin mo kasi. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ko inuubos ang biyaya ng Diyos. Hindi ko inuubos ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, wala pong ubos yan. Hello? Kaya lang po, bilang mahusay na makatiwala ng Diyos, kailangan po mahusay po tayo mag-manage. Hello? Tandaan niyo po yung principle. He who can be trusted with little can also be trusted with much. Paano pa magkakatiwala ng Panginoon ng 100,000 kung yung 10,000 hindi mo minamanage? Hello? Out of that little, the Lord will teach you of management. Kasi ano bang bagay na hindi mo po minanage, mawawala po sa'yo. Hindi po pinag-uusapan po dito kung gaano karami yung income mo. Ang pinag-uusapan po dito, minanage mo ba yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon? Eh paano yan, Pastor? Estudyante pa lang po ako. The earlier the better na matuto ka po. Meron pa akong kilalang lingkod ng Panginoon. Ang kanya pong anak, first time na bibigyan niya po ng allowance, itinuro po agad ang tithes and offering. Hello, anak, bibigyan kita ng 100. Pero, ang 10% yan, hindi sa'yo. Kay Lord yan. Tinuro niya po agad. Grade 1 pa lang. Nandiyan pa po ba kayo? Ganon din po sa discipleship. Ituro niyo po agad yung 5 principles na dapat po tinataygan po na. 5 basic management principles. Amen. Pastor, kailan ko ba matuturuan yung aking disciple? Kasi sabi ng iba, kasi Pastor, unang cell group pa lang po kasi namin eh, kaya hindi pa po kami nagpa-operate. O told you na hindi pa dapat magpa-operate pag first time pa lang na mag-cell. Hello? Mga kapatid, binomonitor ko po ang inyong pong mga cell group reports and self-operate. Kung magiging po akong impulsive, ang dami na namang ma-DDA. I've just received, nasa prayer mountain ako, kay Sister, ano ba ito,
Sister Donna May. Praise God. Nagpuri ako sa Panginoon. Kasi almost half of the cell leaders are not collecting offering from their cell groups. Don't do that, please. Teach your people. Teach your disciples to pay their tithes and give their offering to the Lord. Because this is God's way of teaching us money management. Andiyan pa po ba kayo? We must manage our time, our treasure, and our talent. Lahat po yan galing sa Panginoon. Kay Lord yan. Pinagkatiwala po sa iyo. I-manage mo. Tandaan niyo po, ulit-ulit na sinasabi po natin. Yung sabi po ng isang lingkod ng Panginoon, ang anumang hindi mo minanage, aalisin sa'yo. Naalala niyo po yung parable of the talent? Ha? Hello? Hindi man naman yan winala yung talent. Eh. Problema, hindi niya ginamit. The talents that represents your time, your creativity, and the money or resources that the Lord is entrusting to you. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya sabihin mo, hindi kayo inuubos ang biyaya ng Diyos. Praise Him. Ngayon, sa verse 41, 35 to 36, ano pang matututunan naman po natin? Genesis 41, 35 to 36. Tingnan po natin, brother. Lahat ng inaning putil sa panahon yon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lunsod, pabantayan mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. And then verse 36. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutong na tiyak na darating sa Egypto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom mga mamamayan sa buong bansa. Ano pang matututunan po natin? Meron pong tinatawag po na centralized and disciplined management. Kaya, isa sa mga pinagawa sa akin ng Panginoon na ikinorek ko nang hindi ko kinonsulto sa Panginoon noong una ay hindi natin ginawang centralized. Sabi sa akin ng Panginoon, make everything centralized. Amen? Kasi po pagka-centralized po ay mapapamahalaan po natin. Hindi po niya ikinalat ang mga kanila pong naipon. Ginawa po niya ito centralized. Pagkalat ang pera mo, hindi mo po ito basta-basta track. Kailangan po ang pera mo po organisado at protektado. Amen. Dapat po, may malinaw kang savings account, may budget ka, may disiplina ka. Hello. Sabi uli ng Luke chapter 16 verse 10, if you are faithful in little, you are faithful with much. Amen. Kaya po, by the grace of God, ito pong nasa prayer mountain ako, ipinalista sa akin ng Panginoon lahat para ma-realize ko kung ano po ang akin pong savings, investment, and assets. So now, I can monitor it. Why? Tinitingnan ko. At praise God, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. January pa lang, to God be the glory. Yung business namin ni Pastora Sara. To let the Lord know that I'm doing the right thing. Yung prayer ko, Lord, sabi ko, if I am wrong, I am doing the right thing, show it to me. At hindi. Blessing agad ng Panginoon, nanganak yung si Esther, 14 piglets. Sabi ko, Lord, tindi mo, Lord, pag masunurin talaga kami sa'yo. Hello? Nanganak na naman si Bunso, 12. Gawin mo yun. Ang prayer ko lang noong 2005, Lord, mag-average lang kami ng 10. Jackpot na tayo, Panginoon. And the Lord exceeds our expectation. Pero hindi porke masagana, magiging ka isang palasak sa paggastos. Hello? Nandiyan pa po ba kaya? Sabihin mo po, dapat may budget ka. Meron ka pong malinaw
na savings account at meron ka pong disiplina. Nandiyan pa po ba kayo? Bakit po? Bakit po kailangan maliwanag po lahat? Punta po tayo po sa kasunod. Bakit? Kasi po, liquidity is king. Kailangan po yung funds po natin accessible. Marami po, ito po ikaw natutunan. Kahit po sa pag-handle po ng pera. Tutuwa po ako sa Panginoon. Kasi, naranasan kong lahat ng pera ko nasa bangko. Hello? Isang araw nag-holiday, kailangan ko ng pera. Nakakita ko po yung ATM. 1 kilometro. Exaggeration naman po yun. Ang haba ng pila. Kailangan ko na ng pera. Eh, natutunan ko po ngayon, meron po akong pera sa bangko. Pero meron po akong hawak na pera. Ang tawag po niyan, cash on hand. Sa mga nasa accounting or accountancy, meron ka dapat cash on hand, meron ka cash on bank. Amen. Liquidity is king. Kailangan mo ng pera, pipila ka pa. Tama? Yung iba nag-i-invest naman sa gold, that's good. Pero pag ang savings mo po nasa gold, pag kailangan mo po ng pera, yan, may magsasangla ng kasi may nangangailangan. May magsasangla ng, tawag ito, bukid. Kasi emergency. Bibigay mo ba gold? Bebenta mo muna yung gold para maging cash. Hindi, it takes time. Kailangan meron ka pong available na cash. Nandiyan pa po ba kayo? Liquidity is king. Hindi lahat ng ipon dapat nakalock. Kailangan po may magagamit ka immediately. Amen. Dapat yung cash mo accessible. Amen. Hindi po lahat naka-invest. Sabi po ng mga financial expert, dapat meron kang 3 to 6 months emergency fund. Ako naman, hindi ko naman ginagawa yung emergency fund. Kasi hindi ako nag-i-expect ng emergency. Lagi lang akong may fund. Meron lang akong available fund pala. I'm not expecting any emergency. Kasi pag sinabi mong emergency, nagulat ka. Di ba? Emergency. Number 5. Ito po yung kailangan natin gawin po talaga, mga kapatid. Ready na kayo para sa number 5? Anong sabi dyan, Brother Kevin? Galingan mo. Matinding disiplina sa panahon ng kasagaran. Sabihin mo dapat matindi. Sa English, ito po ay ruthless discipline in times of plenty. Don't consume everything you produce. Meron pong 3 kalaban ang savings. Number 1, lifestyle inflation. Ano po itong lifestyle inflation? Yung iba po, pag tumaas ang sweldo, tumataas na rin ang lifestyle. Pag tumaas ang kita, ang taas na rin ng lipad. Hello? Sabi ko, so, hindi na ngayon ako magpapakal sa ukay-ukay mo, puro na ngayon branded. Ano naman nga na ko? 10,000 na ngayon sweldo. Sa isa ko, praise God. Wala pong masama sa pagbili ng branded. Basta sigurado mo po na yan po ay matibay. Kaya ka bumibili po ng mga matitibay para hindi marami yung binibili mo. Hello? Alam niyo po ba na kayang gawin ng Panginoon yung Himalayo? Sabi po ng Bible. 40 years silang naglakbay sa Egypt ay sa wilderness. Di ba? Di nasira ang kanilang sandals. Di nasira ang kanilang mga damit. Bakit? Pinoteksyonan ng Panginoon.
So with the wisdom that the Lord gives us protection. Hindi mo nalalaman yun. Di ba? Ay, sale kaya nga, sale. Ay, ako. Alam niyo kung bakit ko sinisale? Kasi hindi na mabili. Nandiyan pa po ba kayo? Ang tawag po niyan, mga promo. Ano, pinopromote nila yung kanila po business para mas malaki yung kanila pong kita. Amen. Tapos, ano bang problema ng iba? Impulse buying. Yung hindi ko kaya. Maski ngaya, pampakal ko na ngaya din sa bugas. Alam ngayon, kaya ngaya ako na ngayon ko ngayon sa tumol. Impulse buying. Eh, huwag kayong tingin ng tingin sa mga advertisements. Nakakarahuyo yun. Ano? Tapos ang matindi pa po, ikino-compare mo lagi yung sarili mo sa iba. Ngayon may kadisumpong, ngayon ni sister, ay, ako kaya kasimplisa na. Don't compare. Di mo naman alam kung ano yung pinagdaanan yan, kung bakit nagkaganyan yung kanyang pananamit. Diba? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi ko po sinasabing magdamit po tayo ng kagaya ng gustos. Ayusin mo lang yung sarili mo. Hello? Be modest, pero siguraduhan mo po na may savings ka. Ang ganda nga ng damit mo, mamaya naman ay gugulong ka sa katabi mo. O tama raw nila sa pumpukan niya sa bukas ka. Ano kaya? Nabigla kaya nga ako, binakal ko mo yan, diba? Nung isang ribuhon. Huwag ka naman kung muna bumuhay na nagpapa-impress sa iba. Hello? Huwag mong ikinukumpara lagi yung sarili mo sa iba. Naalala ko na naman yung kwento ng isang mainggiting kapitbahay. Bumili ng rep yung kapitbahay. Daddy, bago yung rep ng kapitbahay. Binili tayo ng rep. Haba yan, kapitbahay, deliliberan. Flat TV, kasi laki ng kanilang dingding. Daddy, kapitbahay natin, malaki na yung TV. Tayo, ang late-late ng TV. Isang araw po narinig niya nag-aaway yung kapitbahay. Sabi ng lalaki, tayo dyan sa luho mo, laki-laki ng utang natin. Gagabundok na utang natin sa atin. Niluhin mo niya, 1 milyon utang natin. Dahil sa luho mo, babae ka. Dapat uli siya dun sa kanyang daddy. So, sa kanyang asawa, Daddy, talo na naman tayo ng kapitbahay natin. Bakit? Utang natin 100,000 lang. Yung kapitbahay natin 1 million na to. Damihan pa natin ang utang natin. Pero mo pati utang gusto mong lampasan dahil sa pagkaingin. Hello? Sabihin mo, iwasan mo ang comparison. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. So take note of the word ruthless. Be ruthlessly disciplined in times of plenty. Sa panahon na masagana ka, pigilan mo ng gusto ang sarili. Pigilan mo ang impulse. Huwag kang tingin ng tingin dun sa mga shop like a millionaire. Shopping like a millionaire. Alam niyo po mga totoong milyonaryo. Content ang mga. Hindi yan apektado ng sinasabi ng iba. Ang kapanatagan po nila ay dun sa pundasyon ng kanila pong pagiging matatag sa pinagkatiwala sa kanila. They are not affected by what other people say. Sabi nga ni Haring Solomon, ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sabi. Amen? Nag-increase ka man ng sweldo, maintain your lifestyle. Stable ka dyan. Stay put. Hello? Sometimes treat yourself, treat your family. Pero that just once in a while.
Yung iba ginawa na nilang kusina yung Jollibee. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, Jollibee. Praise God. So maintain mo lang po yung lifestyle and then save your increase. Amen? Proverbs chapter 21 verse 20, the wise store up choice food and oil. Ang matalino po ay nag-iimpok ng mga pinili na pagkain at langis. Praise God. Amen. Okay, pang-anim. Seven years horizon, think long term. Hallelujah. Sabihin mo long term. Si Joseph po, nagplano po siya 14 years. Hello? Ang sabi ng iba, magpaplano ako, sunod na sweldo. Next time, safe na ako. Next time, mag-upgrade na ako. Pero ang mga anak ng Diyos, ang pinaghahandaan niya po ay ang susunod na 10 taon. Ang pinaghahandaan niya po ay ang susunod na henerasyon. Are you planning for the next generation? Sabi po ng Proverbs chapter 13, verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Ang mabuting tao ay nag-iimpok at nag-iiwan ng mana para sa mga susunod na sa nila. Hanggang 3rd and 4th generation. Nag-iiwan ng pamana sa kanyang mga apo. Praise God. Hello. Paano ka mag-iiwan ng... Ang nakakalungkot. May mga tao ang iniiwan sa mga anak utang. Praise God. Sabihin mo sa katabi, wag ganun. Kawawa ka naman yung susunod na generation. Ano? Kailangan po, at least makapagpagawa ka po ng unang palapag para yung susunod na henerasyon ipapagawa nila second floor. Hello? Galingan mo yung foundation mo. Amen? At ipakita mo sa mga anak mo ang plano mo. Amen? Kailangan po ang blueprint kita na ng susunod na generation. Anak, ito ang mararating natin. Amen? Iiwan namin sa inyo to. Ituloy nyo. Amen? Iwan po natin sa kanila pagiging may takot sa Diyos. Pamumuhay sa katuwid. Amen? Teach your people to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your strength. Amen? Iwan natin po sa kanila ang pananalig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Iwan natin sa kanilang disiplinang itinuro sa atin ng Panginoon. Iwan natin sa kanila ang kausayan sa pamamahala na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So we are not just saving here for this generation. We are managing our resources for the next generations to come. Pag naantala ang pagdating ng Panginoon, kailangan ready ang family po natin. Amen. Gaya nga na sinabi po natin sa G12 core values natin. Prepare the next generation for Christ. Amen. Praise God. Number 7, bilisan na po natin. Divine insight over logic. Sabi po ng Pero, can we find anyone like this man in whom the Spirit of God rests? Sabi po ni King Solomon, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Hallelujah. Kailangan po mas pinapakinggan ng Panginoon natin ang Panginoon kaysa sa sinasabi po ng iba. The Word of God must be our priority. The kingdom of God must be our priority. Seek first the kingdom of God. Walk in righteousness. And all the things that you need shall be added unto you, says the Lord.
So before you make any major decision, ask God. Pray. Manalangin ka. Magtanong ka sa Diyos pag may mga desisyon kang gagawin. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all that you do, ask for His wisdom. Ask for His counsel. Ask for His direction. And the Lord will lead you to the right path. Hallelujah. Glory to God. Pray. And then seek counsel. May mga Christians, mga leaders, na pwede po tayo pagtanungan. Hello. Natutuwa po ako pagka meron pong mga kapatiran na nagsiset ng appointment kay pastor. At ako po ay tuwan-tuwa naman na i-share sa kanila kung ano po yung wisdom na galing po sa Panginoon. Wisdom must be shared. Huwag mo pong sasarilinin ang karunungan na binigay po sa iyo ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, share din share. Sinabi ng Panginoon na withhold. Amen? Pag ang tao po ready, pag ang tao po may karunungan, ang tao po marunong, handang tumanggap ng payo. Huwag mong sasabihin, alam mo na lahat. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Kahit nga mali yung itinuturo, balik pa rin mo lang eh. Ako may natutunan ako sa mali at turo eh. Balik pa rin mo yung itinuturo. Ayon doon sa pinakita sa iyo ng Panginoon. Amen? At pag-aralan mo po yung tinatawag po na biblical stewardship. Tandaan po natin, tayo po ay tagapamahala. Hindi po tayo may-ari. We will give account to the Lord every day of your life. Tinitingnan ng Panginoon kung ano pong ginagawa mo sa pinagkatiwala. Tandaan mo po, pag napagkatiwalaan ka sa konti, magtitiwalaan ka ng Panginoon. Mas marami. Kasi, ang mapagkakatiwalaan sa konti, mapagkakatiwalaan sa mas marami. Amen po. This applies even in discipleship, even in money management, even in the business. Hello? Yung customer na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yung kliyenteng pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, alagaan mo mabuti. Sabi po ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga apostol, ituring mo, sabi sa Colossians, chapter 3, verse 23. Ano mang matagpo, ano yung kamay na gagawin? Gawin mo ng buong puso na bang para bang hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Mahalin mo yung amo mo, mahalin mo yung boss mo, mahalin mo yung kliyente mo. Ituring mong parang yung negosyo niya, negosyo mo. At pag napagkatiwalaan ka ng negosyo ng iba, bibigyan ka ng Panginoon ng sarili mong negosyo. Hello? Treat them as if the Lord Jesus Christ. Amen. Pero pag may pinapagawang pangit, huwag mong gawin. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ang final arbiter po natin. In every decision you make, it is the Lord's voice and the Lord's word. Kailangan po mag-prevail sa atin pong buhay. Hindi po lahat ng good deal ay God's will. God's will may not look logical, but it is always right. Kaya minsan di mo maintindihan, bakit Lord? Bakit ayaw mo dito? Iniiwas ka ng Panginoon sa kapahamakan. Kasi alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso at isip ng isang tao. And the Lord will give you discernment. Amen. Makikilala mo po ang tao. Sapagkat nasa atin po ang kakayanan, malaman kung ano yung espiritu na nasa isang tao. Amen. The motive behind. Number 8, preparation leads to influence. Alam niyo po ba na paghanda ka po, magiging ka pong ma-influensyang tao? People are watching us. People are observing. Hallelujah. Can this man be trusted? Ang kliyente mo, nag-observe niya. Hello? Pag nakita niyang tatamad ka, ikaw ang unang kandidato para sa pagkatanggal. Hello? Dahil kay Joseph, ang mga bansa ay lumapit sa Ehipto. Maraming buhay ang naligtas at ang Diyos ay naluwalhati. Hallelujah. You save not just to survive, you save to serve.
Hindi lang po tayo nag-iipon para lang po dumami po ang laman ng bank account natin. Pag nakita po natin meron pangangailangan, huwag mong pagmatigasin ang puso. Huwag mong gagayahin po yung isang hangal sa isang talinhaga ng Panginoon sa Biblia. Ang sabi niya, ang dami ko ng ani. Hindi na kasya sa bodega ko. Ano ngayon ang gagawin ko? Ang ganda sana ng question. Ano na ngayon ang gagawin ko? Imbes na makinig sa Diyos, nakinig po siya sa kanya pong sarili. Alam ko na, isirahin ko yung mga bodega ko. Papatay ako ng mas malalaking bodega. Hello? At pag nailagay ko na yung ani ko sa malaking bodega, kakain na lang ako, iinom at magsasaya. Ang sabi ng Panginoon, hangal. Kukunin na ngayong gabing ito ang buhay. Si kanino maiiwan niya. Yan sabi po ng Biblia, ang kayamanan ng masama nakalaan para sa mga matuwid. Hello? Matatransfer sa mga matuwid. Bakit? Minamanage ko ng maayos ito. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Pag isang kumpanya po ay na-bankrupt at pinamahalaan po yan ng isang mahusay na lingkod ng Diyos. Isang mahusay na negosyanteng anak ng Diyos. Ang bangkarote ay umupo. Hello? Nadestino po kami sa Nueva Ecija. Nadestino po kami dahil yung church ay dati po ay 300 strong members. Pero dahil po sa kapabayaan ng isang lingkod ng Panginoon, nawasak po ang simbahan. For more than 2 years, nakatiwagwag po ang church. But the Lord led us there. And by prayer, pinadiscern sa amin ng Panginoon kung ano po yung problema. And by the grace of God, after 5 years of staying there, with the Lord, by the grace of the Lord, ang iniwan po namin 2 thriving churches. Mula po sa, kung dumating po kami doon, ang dumadalo po ay 5. 2 kami ni Pastora Elma. 3 ang umaten. Yung isa inaantok pa. Pero by the grace of God, nakapag-church plan pa po tayo doon sa next barangay. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Pagbuhay ang relasyon mo sa Diyos, ang isang patay na negosyo kaya mong buhayin. Ang isang patay na church kaya mong buhayin. Ang isang wasak na pamilya kaya mong buuin. Dahil ikaw ang pinadalang sin leader dyan. So keep on praying for them. Keep on asking the Lord for wisdom. Ano ang dapat kong gawin, Panginoon? Kung ikaw po ang cell leader dito, anong gagawin mo, Panginoon? Kung ikaw po ang nakatanggap, Lord, nitong bagong kliyente na to, anong gagawin mo, Panginoon? Ask the Lord for wisdom. The Holy Spirit is always there. Always with you. Tandaan mo po, the Holy Spirit is the summation of all God's wisdom. Lahat ng karunungan ng Diyos nasa banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ay Diyos. Alam niya kung paano palalaguin ang isang negosyo. Alam niya ang ginagawa niya sa buhay. So you are saved not just to survive. You are saved to serve. Kaya po, pag handa ka po, makaka-impluensya. Pinuin mo. Pati yung mga taga-Kanaan na punta sa Egypt. Diba? Yung 72 na pamilya ni Jacob dahil sa pagkahandang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph. Yung 72 na family, 72 members na family ni Jacob, naligtas na. Marami po ang matutulungan mo pag handa ka. Marami ang mapagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo pag pinamahalaan mo ng maayos ang pinagkakatiwala sa iyo. Mangyayari ang pangako ng Panginoon. Ipinangako niya po kay Abraham na ipinasa po sa atin ang pangako. You will be blessed and you will be a blessing. Hallelujah. Sino bang gusto niya siya ang pagpapala sa iba? Sino yung gusto mo? Ikaw nangungutang, ikaw nagpapautang. Or rather, nagbibigay. Ikaw ang binibigyan o ikaw ang namimigay? Mas masarap po yung tayo pong namumudmud ng pagpapala. Amen. Kaya huwag kang asa sa relief. Ikaw ang mag-relief.
Amen? Panalangin mo sa Panginoon, Lord, pwede po ba pagdating ng araw ako naman na magre-relief? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, anak, mag-practice ko. Huwag mo nga antayin yumawan ka na ng gusto bago ka pumamigay. Hello? Isama mo sa budget mo ang pamimigay. Nandyan pa po ba kayo? Ha? Sabihin mo, purihin ang Panginoon. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos. Amen? And number 9, provide for your household. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ano pang sinasabi po ng unang Timoteo chapter 5 verse 8? Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, napakabuti ng Diyos. Oh, brother, sabi po dito, anyone who does not provide for his relatives has denied the faith. Ang sino mang tao na hindi niya tinutustusan ang kanyang sariling pamilya, ang tawag po ng Biblia, infidel. Hallelujah. Ang sino mang hindi kumakalina sa kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo na sa kanila, sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya. Kung pabaya ka pala sa family mo, talo mo pa yung unbeliever. Hello? Mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Mas masama pa. Bakit? Nakakilala ka na nga sa Panginoon pagkatapos pinabayaan mo yung pamilya. Ang tawag ko sa iyo ng Biblia, infidel. You are worse than infidel. Pagka na-roman po yan na salitang infidel, naroraman po si Fidel Ramos. Atin po kasi. Amen. Nag-invento po siya ng asin. Ang pangalan ng asin ay Fidel. Meron pong iodized salt. Meron ka bang asin? Dapat yung asin na lalasahan siya. If you're really a believer of the Lord Jesus Christ, ikaw po ay meron pong influence at ikaw po ay nakaka-apekto po sa iyong buhay. Amen. Nasabihin mo sa katabi mo, huwag kang burara. Savings is a spiritual activity and responsibility. Bakit ka po kailangan po na sumagana? Para sa pamilya. Amen. Para sa mga emergencies at para sa future. Kailangan ready ka. Amen. Hindi ka nangangapa sa panahon po ng emergencies. And number 10, last. Pag ikaw po ay ready, meron pong tinatawag po na principle of generosity. Magi ka pong ilog, hindi lang basta dam. Be a river, not a reservoir. Or a reservoir. Alam niyo po yung reservoir? Ang reservoir po ay parang dam. Ipon lang ng ipon ng tubig. Alam mo po, ang tubig pag hindi dumadaloy, bakit bumabaho ang kanal? Kasi hindi nadaloy ang tubig. Hello? Diyan pa po ba kayo? So, generosity. There is a principle of generosity. So, Proverbs chapter 11 verse 25. A generous person will prosper. Praise God. Ang isang taong mapagbigay, mas lalo siyang sasagana. Amen? Ikaw po ay nagsisavings para maging pagpapala upang makatulong, magbigay, at i-advance ang kingdom of God. Hello? Kaya nga po, kahit estudyante, ni-encourage ko kayo. Been talking to students, the disciples ko natin. Sabi ko sa kanila, Brad, hindi porke estudyante lang kayo. Aasa lang kayo sa parents. Alam mo bang pwede kang maging estudyante na kumikita? Isang kapatiran ko ang nag-share sa akin, Pastor, ano po kaya yan? 4 na subject binigay sa akin. Sabi ko, marami kang time. Hindi para matulog. Marami ka ng time para maghanda na ka sa susunod na bahagi ng buhay. Mag-aral ka ng magtrabaho. Amen. Marami kang spare time. Sabi nga ng isang lingkod ng Panginoon, balanse si Lord.
Kung ikaw man po ay meron pong 8 to 5 work ngayon, alam mo po ba, na ang tamang pagtulog ay 8 oras. Ang tama pong oras ng pagtatrabaho dapat 8 oras. At ang pagpapaunlad ng sarili ay 8 oras. Hello? Huwag ka lang aasa sa trabaho. Pagtrabahuin mo ang naipon mong pera at yan po ilalagay. Let your money work for you. Work for money, but let your money work for you. Ang tawag po niya ng mga nasa business world, meron ka dapat side hustle. Meron ka ng hustle, may side hustle ka ba? Left and right. Ang sabi nga ni Solomon sa 11, Ecclesiastes chapter 11 verse 2. Sabi po niya huwag lang isa, spread your business into 7 and 8. Kasi hindi mo alam ang mangyayari. So panahon po natin. Hindi lahat ng panahon ng piscage ay okay. Kailangan may nakasuporta kang iba. Pag na-master mo na po ang isang work or isang business, then mag-business ka ng iba. Nandiyan pa po ba kayo? At at PWR, may piscage po tayo. May piggery po tayo. At alam niyo po ba na meron pa akong side hustle sa cemetery? Di ba? Doon nakalibing yung isang kapatiran po natin. Nabili ko lang ng 12,000. Amen? Dahil hindi naman nagamit, ipinagawa namin ni Tatay Dario ng simit ng ang tawag ng nicho. Amen? Dahil napagawa na ng nicho, nakatiwangwang, biglang may lumapit kay Tatay Dario. Ay, Pastor, hindi na yung pinsan ko ngayon at Torrelis gusto na adam yan to nicho. O ano ka na pabisara. Tira nga na po ako sa 30 million niya, 30 million. Ay ka na ako nga na 20 million. Takalingan na ako makatawa. Diba? So, every 5 years, 20,000. Kaya dahil may lote tayo doon, isang kapatiran ko ay mamatay yung tatay. Sabi ko, libre na lang. Amen. Pero sa next 5 years, sisingilin ko ng 20,000. Di ba? O pagawan pa natin yung dalawa pa. Lagi lang basic sa Tatay Dario, pinapagawan ko pa ng 2 nitso yun. Parang may 40,000 pa tayo. Gawin mo yun. Mga kapital ka lang ng 5,000 ulit. Ano sa'yo? Baka tumaas na nga ngayon. Hindi ko alam ang rate. Baka 30,000 na rin. So at least meron kang si Sister Camille, nagbabala kami yan na magkaroon ng parentaan ng upuan. Tama-tama, maayos na pala yung tricycle. Bumili na tayo ng worth 20,000. So, bilang nasabi ko. Kalimutan nyo na yung sinabi ko. Chris, yan. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi makakancel. Tuloy-tuloy. Nandiyan pa po ba kayo? Sabihin mo, management. Conclusion. Si Joseph ay hindi nagsayang ng blessing. Ano ba ang kanyang ginawa? Pinamahalaan niya ito. Joseph did not waste his blessing. He managed it. He was a good steward. Amen? Kaya po, ang Israel ay naligtas dahil sa karunungan ibinigay ng Panginoon. Binigyan siya ng 10 prinsipyo. Amen. Kaya tumayo po tayong lahat. Ready na po kayo? Sino po yan ready na para sa 2026? Amen. Kaya ako po ito yung sinishare sa atin para mapaghandaan po natin. Hindi lang 2026. Amen. Ako po, naghahanda po ako hanggang 2072. Hindi, 2092. I intend to live up to 120 years.
Amen. And by the grace of God, matutupad po yung mga pangarap na binigay sa atin ng Panginoon. So declare this with me. Sabihin mo, Panginoon, turuan mo po ako na mag-ipon ng may karunungan. Mamahala ng may disiplina. Magplano ng may pananampalataya. At magbigay ng merong kasagaran. Manalangin po tayo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagsasaya, sa aming mga pabigla-biglang mga desisyon, sa kawalan ng disiplina. Turuan mo po kami, Panginoon, ng iyo pong mga kaparaanan at tulungan niyo po kami na maging handa para sa mga panahon na hindi po sigurado ang kita. Gamitin mo po ako, Panginoon, upang maging pagpapala sa ibang tao. Turuan niyo po ako na sa panahon ng kasaganaan, maging disiplinado. Maitabi ang dapat maitabi. Mapamahalaan ang pinagkakatiwala mo na mga pagpapala. Gawin mo po akong pagpapala, hindi lamang para sa aking pamilya, kundi sa lahat ng tao na aking nakakasalamuha. Alang-alang at para sa dakila mong pangalan, sa paglago ng iyong kaharian, at sa ikararangal ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aking samot dalangin at itinatalaga ngayon ng aking sarili sa iyong mga kaparaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, na tayo'y magsabi na malakas na, Amen! Amen! Sabihin mo rin sa katabi mo, napakabuti ng Diyos sa atin. And again po, be wise in Jesus' name. God bless you and great day to live. Amen. Praise God. Save to serve. Yan. Diba? Dun sa isa nating preaching, save to save. Pero ngayon naman, save to serve. Po, yan, praise God. The Lord bless us to be a blessing. Sabi yan sa To Worship Value. And we will not be a blessing kung hindi po kita magiging good managers. Po, so, syempre makukuta guidance ni Lord if padagos po kita mag-involve po sa mga gawain ni Lord na nag-fit po ka ng faith ka. Kaya naman, let us all be reminded of the following announcement. Be reminded and also attend, mga kapatid. Unang-una na dyan, mentoring and closal every Monday, 6 to 9 p.m. This is exclusive for all official church members. Kaya kung alam mong church member ka, mag-attend ka po sa ating mentoring and closal. Prayer for 3 every Wednesday, 6 p.m. po ating mga kapatid. So, usad man sa privilege ka pagiging member is nakaka-attend po kita sa mga trainings. Kaya po, ang buwahan, let's attend po sa Prayer for Tita. And this Wednesday, victory na po tayo mga kapatid. Yeah, see you at 6 p.m. on Wednesday. Sunday Cell Celebrations. Yan, dito po sa main, meron na lang po tayong dalawang services. 7 a.m. to 9 a.m. service and 10 a.m. to 12 p.m. service. And after po dito, meron po tayong mga outreaches. Yan, 3 p.m. to 5 p.m. naman po yan. Meron po tayo sa Tres Reyes Bato, dun po sa Bato North Centro. Yan, pinapangunahan po ni Sister Lilian. And sa Iriga City naman po, pinapangunahan nila Brother Edward and Sister Donna May. Sa JKK naman po ni Jesus Bato, pinapangunahan po ni Sister Camille and Brother Kevin. Yeah. Trainings, SOL 1, Module 1, Sunday 1 to 3 p.m. Module 2, Sunday 1 to 3 p.m. SOL 2, Module 3, Sunday 1 to 2:30 p.m. Module 4, Tuesday 6 to 8 p.m. SOL 3, Module 5, Tuesday 6:30 to 8:30 p.m. Module 6, Tuesday 6:30 to 8:30 p.m. So kung saan ka na po dyan sa training, yan. Di na kayo po i-remind, mag-iyan na. Amen. Yan. For our personal church, for personal offerings for our church lot and building and other ministerial support, yan. Pwede po katang mag-send sa mga following accounts po.
Meron po tayong BDO Network account, meron po tayong BDO Kabayan Savings account, and meron po tayong GCash. Yan. Kaya naman po mga kapatid, yan, kung gusto na pong mag-abot sa tabang para po sa ating personal offering for our church lot and building and for ministerial support. Yan. Mag-send po tayo or pwede din po tayo directly magbigay po. Yan. Kay Pastor at sa mga network leaders natin. Yan. And the actual church building and lot fund po natin ay nasa 120,921 pesos and 96 centavos na po. Praise God. Salamat kay Lord na tinatabangan kitang mag-manage. Yan ka kaperahan sa pangunaman ng pag-araw. Kaya po ako po kataaraw sa itong amount. Praise God. Dati wala. Or agkuman. Yan, pero salamat kay Lord na sobra-sobra. At hinigitan pa niya. Yan, praise God. And let us also like, follow, and share our Facebook pages. And also po sa mga pinopost man sa let's share para daw man po makabayad. Yan, the following FB accounts. And meron din po tayong YouTube channel. Search po natin Biyahe ng Discussion Fellowship Bicol. Yan, pwede po natin mabalikan yung mga previous preachings. And revival sa schedule. Revival every Friday 6 p.m. to 9 p.m. Balik na po tayo sa dating schedule. Revival on air Monday to Friday 7:30 a.m. to 8:30 a.m. And meron din pong tinig ng kanyang pagbabalik Monday to Friday 6:30 a.m. to 7:30 a.m. and 10 p.m. to 11 p.m. I-search lang po natin sa Facebook or YouTube Greg Durante Ministries or Crusaders Broadcasting System. Yan. Yan. So, yan, padagos po kating maging blessed and let's receive God's final benediction through Pastor R. Tayo po tayong lahat. Praise God. Siniling ko po sa lahat na kayo po ay mag-ibig. Tapos po niya ang dalawang bisig at po mananalig na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon na nagpapayaman ng walang kasamang kabalasan. Sa Diyos na kayang gawin ang higit pa sa lahat ng kaya natin isipin at hilingin. Sumakanya nalawa ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan at kadakilaan sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin at sa kanyang buong simbahan. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ang pag-ibig ng Panginoong Kristo ay maranasan mo araw-araw. Ang paggabay, pag-iingat at pagbibigay ng kaaliwan ng Espiritu Santo ay maranasan ng bawat isa araw-araw ng iyong buhay. Mayo kang punong-puno ng kapayapaan at kagalakan dahil ikaw ay nasa Panginoon at pinagpalad. Maging kayong mahuhusay na tagapamahala ng lahat ng pinagkakatiwala ng Panginoon at gawin niya kayong masagana sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus sila kayo. Sabi na, Amen! God bless you.